Ano ang mga red flags sa isang partner na kailangan babantayan mo na kapag may nakita kang red flag na to, naku, kailangan tumigil ka at mag-isip-isip kung tama ba itong taong ito para sa buhay mo. Here we go. Merong isang babae lumapit sa akin, iyak ng iyak, devastated. Kasi she came from a broken relationship. Kunento niya sa akin, Brother Bo, yung ex ko, ng babae, meron pala isa pang girl. Brother Bo, parang nagduda na ako nung pagpasok ko pa lang sa relationship, nung maaga-aga pa lang, nakita ko na yung mga signs eh. Binaliwala ako eh. Brother Bo, kung sakasakaling may makita akong ulit na bagong Brother Bo, ano mga red flags? Para talagang babantayan ko na pag nakita ko yun, ako, titigil na ako. Kinento ko, nag-share ako ng 5 red flags. Mas marami pa ang red flags, pero 5 ang shinare ko sa kanya at yan ang ikikwento ko sa inyo. Ang unang red flag, obvious. Addictions sa drugs. Alcoholic, gambler, addict sa gambling. Red flag yan. No? Yung mga kaibigan ko, may mga kaibigan ako na their marriages failed kasi yung partner nila, ayun, addict. And very obvious yan. Number 2, disrespect. Alam mo, pag you're with that person, tapos that person disrespects you, verbally abusive to you, emotionally abusive to you. Laging tinatawag sa'yo, ay, stupid ka, bobo ka. Tapos yun ang feeling mo, parang liit-liit mo kasi lagi kang dinadown. Ay nako, pwede ba? Umalis ka na dyan. That person is not right for you. Number 3, manipulation. Minamanipulate ka through anger, intimidation, hindi ka makahindi, or uses guilt to manipulate you. Alam mo na yan. That person is not for you. Number 4, lying. Hindi yung one lie, pero a pattern of lies. Nako, yun ang kwento sa akin ng babaeng yun kanina. Yung mga signs na she saw a pattern of lying already at the start of the relationship. Binaliwala niya. Ayun na. And I want you to understand, ang relationship, it's all about trust, di ba? Yun naman talaga ang relationship. Hindi lang any marriage, hindi lang marriage. Kaibigan, di ba? Ang hirap magkaroon ng relationship sa isang tao na wala kang tiwala. So, pag may nakita kang ganyan, ayan na, red flag na yan. Number 5, irresponsibility. Di ba? Pag ang isang tao, laging nakadepende sa lahat ng tao, tapos blames other people pag hindi niya nagawa. Tapos, you see responsibility sa trabaho, you see responsibility sa ibang larangan ng buhay niya, red flag rin yan. You want somebody who is responsible, and especially in marriage. Kaibigan, ang sinasabi ko ganito, may mga taong magsasabi, my love will change him. Hindi ko alam. Alam mo, I think you need to decide whether you're going to be a marriage partner or whether you're going to be a counselor. At saka, talaga gusto mo mag-counseling, sa ibang tao na lang siya mag-counseling. And then, alam mo, hindi ko sinasabi na kasi may nakita ako, talagang nagbago yung tao. Pero, bago siya magbago, talaga tumigil ka muna sa relationship, di ba? Yung, tingnan mo muna, may prueba ka ba na nagbago talaga? Kaibigan, at the end of the day, ano mo hinahanap mo? Maturity. Emotional maturity. Ibig sabihin, emotional maturity, self-awareness. Alam niya, may mga kahinaan siya and he needs to work on them. He needs to take responsibility for that. Diba? Spiritual maturity. Hindi ko sinasabi religious maturity. Iba yon, ha?
That's another talk. Spiritual maturity, for me, selflessness. Di ba? Pag, ang hirap kung selfish yung tao, self-centered, ay nako, ang hirap to be in a relationship with that person. Number 3, financial responsibility. Pag papasok ka sa marriage, by the way, hindi ko sinasabi na you need hindi mayaman yung kailangan mayaman. Hindi. Financial responsibility, no? Financial maturity means financial responsibility. That's what I'm saying. And sa ebanghelyo natin ngayon, si Jesus, ang taas-taas ng view niya sa marriage. Ang pag binasa mo yung gospel, parang ganito yan Yung pagpasok mo sa marriage, mali yung pagpasok mo pa lang, hinahanap mo na yung exit. Parang mali yata yun, di ba? Dapat yung ganong klaseng view before marriage. Naghahanap ka ng red flag. Ay, may red flag. O sige, exit muna. Pero discern ka muna. Pag okay na, dun ka papasok sa marriage after discernment. At hindi ka na naghanap ng exit, for life na yan. Now, I want you to know, inuulit ko may mga kaibigan ako, nag-fail yung marriages nila. My heart bleeds for them. Natutuwa naman ako, they still followed the Lord. And God continues to bless their lives, no? Of course, God loves people whose marriages have failed. Pero, kinakausap ko yung mga singles ngayon na pwede ba, no? Discern well bago pumasok sa marriage. Dasal tayo, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Taas mo yung kamay mong ganito bilang simbolo na buong puso ka nagdalasal. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng wisdom, karunungan, discernment para talagang magkaroon ako ng mas magandang mga desisyon sa buhay ko, pati sa mga relationship ko. In Jesus' mighty name. Lord, paki-bless rin yung mga relationships, mga tao na they went through broken relationships, Lord. Paki-bless mo sila, Lord. Guide them, lead them. Bless their future. Lift them up. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. Maraming salamat. Thank you. Baka may mga kaibigan kayo na kailangan yung video na to. Share it to them. Baka you want a story, you want to share to me your story, write it down in the comments below and I'll pray for you. Gusto ba magkaroon ng full tank Saturday at full tank Sunday? Yun ang aking gift. Thank you gift sa mga nagiging full tank supporter. Click the link that says support now below this video and click the button join sa YouTube. Thank you so much. God bless you. I will see you tomorrow.